Tayo. Yung mga nakaupo, mga nasa VIP seats, okay lang po kayo. Ay. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Dito po. Ba't mas maraming tao dun sa kabila? Okay lang po kayo. May energy pa tayo. May energy na po. Baka pawis na po kayo. Buti na lang nakikisama yung panahon, ano? Medyo mainit, pero kaya naman, medyo may hangin, ano? Kaya pwede nating habaan ang ating meeting. Pwede hanggang hating gabi po tayo dito. Ay, huwag naman ganun. Kailangan din natin magpahinga kahit paano. May sulit na schedule din kami sa Barangay Santo Tomas naman. Pero, muli po, ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil sobra yung pagsalubong, yung pagtanggap po ninyo sa buong giting ng Pasig. Sigurado po ako sa St. Nicolas, vote straight po tayo, giting ng Pasig. Maraming salamat po. At tunay nga naman ang layo ng narating natin bilang isang lungsod. Nakaraang 6 na taon, marami tayong napagtagumpayan ng mga pagbabago at reforma sa ating lungsod. Paborito ko pong simbolo ng ating pagbabago dito sa lungsod ng Pasig. Hindi ko alam kung paborito nyo rin yung pamaskong handog po natin. Alam na kaya ko lang naman siya paboritong halimbawa o simbolo ng pagbabago natin. Kasi dito po, simple lang eh. Simple lang pero kitang-kita yung pagkakaiba. Simple, pero kita natin yung mga prinsipyo na nasa likod ng simpleng programa na ito. Kasi naalala naman po natin dati, hindi naman po lahat ay nabibigyan ng bayong pa dati, di ba? Pero hindi naman lahat ay nabibigyan. Ang ginawa po natin, tinanggal natin yung palakasan, tinanggal natin yung takutan. Dati, pag bumababa kami ni Kong Roman, pag umiikot po kami, maopisyalis ng iba't ibang samahan, lalo na mga HOA, mga organization, tumatakbo pala yun, nagtatago. Pag tinatanong namin kung bakit, minsan naabutan namin, ba't kayo natatakot? O ba't kayo nagtatago? Pasensya na, Mayor. O Konsi, patawag sa akin, pasensya na, Kong. Kasi pag nakita magkasama tayo, baka wala nang bayo yung samahan namin. Pinanggal natin yung takutan. Tinapos natin yung palakasan. Pinakita natin sa simpleng halimbawa o simbolo ng pamaskong handog na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Yan po yung pinatunayan, yan po yung pinakita natin sa halimbawa ng pamaskong handog. Pero ang totoo, hindi lang po ito sa pamaskong handog, pero ito rin po yung ginawa sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang programa, sa lahat ng serbisyo ng ating pamahalaan. Kung matatandaan po natin, di ba, nagkwento si Consial Eric, pati si Vice Mayor Dodot tungkol sa ospital natin. Na ngayon nga po, nag-i-expand tayo. Yung Chansok, yun yung ospital na mas malapit po rito sa poblasyon area, ang tawagin. Mula 60 beds na pambata, ngayon, under renovation na siya, 120 beds na po, na pang-adult General Hospital po. No? Pero, kung titingnan po natin yung history, saan po ba tayo nagsimula? Naalala niyo po dati, usong-uso yung mga membership. May mga card, di ba? May lab organization, may blue card, may privilege card, may yellow card, mga card, membership. 2019, tinanggal ko yung mga card, membership na yan. Nung una, may iba, lalo na yung mga ibang senior, medyo nagalit po sa akin. Di ba, punta pa nga sa opisina eh. Sabi, Mayor, ba't mo tinanggal yung card? Ba't mo tinanggal yan? Hindi nakakuha akong benepisyo dyan. Pag pupunta ako ospital, nalilibre ako dahil sa card na yan. Pero siguro, fast forward 6 years later, nakita po natin kung bakit ba natin ginawa yun. Ba't ba natin tinanggal yung card? Dahil ayaw natin na may iilan lang na napapaboran kung sino yung mas malapit sa kusina o kung sino yung may mga membership mas makakakuha ng magandang benepisyo. Ang gusto po natin, kung may serbisyo na kayang gawin ng pamahalaan, kung may serbisyo na kayang ibigay sa tao ang ating LGU, hindi para sa pili lamang na grupo, kundi para sa bawat isang Pasigenyo. Kaya ang ginawa po natin, wala nang card sa ospital. Punta po kayo sa ospital natin ngayon.
Hindi kayo hahanapan ng membership. Hindi tatanungin kung botante kayo. Hindi kayo hahanapan ng precinct number. Ang gagawin lang po, magpakita lang po kayo ng pruweba na kayo ay taga-Pasig, kayo ay residente ng Pasig, no balance billing po tayo. Hindi pinipili kung sino lang yung bibigyan. Sa totoo, aminin po natin noon, yung may privilege card, yun lang po yung nakakatanggap. Pag senior, yun lang yung nakakatanggap ng 3,000 pag Pasko. Ang ginawa po natin ngayon, siyempre may requirement pa rin, may qualification pa rin. Kasi kung hindi, alam nyo ba tayo mahigpit dyan? Kasi kung maluwag po tayo masyado, ang mangyayari, kahit yung taga-ibang lugar, sasabihin nila, ay taga-Pasig ako, pahinging 3,000, yan po mangyayari. Hindi naman tayo pwede pumayag sa ganun. Kailangan mga Pasigenyo, sila yung makinabang sa mga programa natin. Kaya sigurado naman ako na unawaan ng mga senior kung ba't talagang tinitingnan yung proof of residence natin, tinitingnan na 2 years na residente ng Pasig. Nang sa gayon, ay yung tunay na residente ng Pasig ang makikinabang sa mga programa natin. Pero muli po, dati, kailangan may card pa, kailangan may privilege card. Dati nasa kalahati lang ng senior na nakakatanggap ng 3,000 tuwing Pasko. Ngayon, ang ginawa natin, may requirement pa rin, pero hindi na yung card, hindi na yung membership. Lahat ng senior natin, nakakatanggap na po. Nasa 80,000 seniors na po tayo. Yung sa low balance billing sa ospital. May isa pa po. At kaya po yung sa senior yung kinukwento ko. Kasi sabi sa akin kanina, sabi sa akin ni Consi Pao kanina, marami daw senior citizens dito. Pero habang nagsasalita ako, parang duda ako na maraming senior dito. Sino po bang senior dito? At totoo nga ang chismis, marami nga senior dito. Naniniwala na ako sa iyo, Consi Pao. Kaya ginamit ko na po, sana okay lang po, ginamit ko na po halimbawa yung senior. Kasi sa totoo, kulang yung oras natin para pag-usapan ng bawat isang programa bawat isang proyekto ng pamahalaan. Ginamit ko na lang halimbawa yung senior citizens natin. Isa pa pong halimbawa na tinapos natin yung takutan, palakasan, yung sobra-sobrang politika sa mga serbisyo ng pamahalaan at ginawa natin bukas, transparent, pantay-pantay para sa bawat Pasigenyo. Naalala po natin dati, may maliit na grupo, mga 300 lang sila, na nakakatanggap ng malaking allowance mula sa City Hall. Yung iba po, no offense po sa kanila, hindi naman nila kasalanan yun, pero yung polisiya kasi nun, may maliit na grupo, nasa 300 lang sila, humigit kumulang, nakakatanggap sila ng 3,000 per month or 5,000 per month. Ito yung mga opisyalis, yung mga POD. Kaso, karamihan ng senior, walang natatanggap na allowance. Walang nakukuha na ganun. Kahit nga yung 3,000 pag Pasko, kailangan may blue card pa para privilege card. Ang ginawa ko po, nag-usap kami ni Consi Pao, kailangan tanggalin na natin yan. Hindi tama na may 300 out of 80,000 senior citizen na napakalaki ng allowance na nakukuha. Na pag tinotal niyo po yun, yung 3,000 and 5,000 nila na allowance, umaabot ng 20 plus million pesos per year. 300 lang silang nakikinabang. Ano pong ginawa natin? Tinanggal natin yun. Pero hindi tayo nagtapos basta tinanggal lang natin sila ng allowance. Ang ginawa po natin, naglunsad tayo ng bagong programa kung saan mas marami ang makikinabang. Ito po ngayon, yung tinatawag nating local senior pension. At ang local senior pension natin, hindi 300 lamang yung nakikinabang. Sa local senior pension natin, sa kasalukuyan, more than 20,000 na Pasigenyo senior citizen ang beneficiaryo nito. At iuna natin yung mga mas nangangailangan. 65 pataas, dahil 65 dahil yan po yung retirement age sa Pilipinas. 65 pataas, wala pang ibang pensyon. Yan po yung mga inuna natin. Pero habang gumaganda ang posisyon ng ating lokal na pamahalaan, habang gumaganda ang finances ng ating gobyerno, ngayon, nasa punto na tayo, nasa yugto na tayo ng ating LGU, ng ating lungsod, na nilalawakan naman natin ngayon yung mga serbisyo at programa ng ating pamahalaan. Sa halimbawa ng local senior pension, kung dati nagsimula tayo sa mga walang-wala po talaga, ngayong taon, kasama na rin yung may mga maliliit na SS pension. Qualified na rin sila sa local senior pension po natin. Kaya ito po, isang halimbawa lang po yun. Hindi na natin banggitin yung sa persons with disabilities,
yung mga medical assistants natin, lalo na sa mga dialysis patient, mga chemo patient, at marami pa pong iba. Ano, si senior na lang yung binanggit kong halimbawa. Kasi dito po malinaw eh. Tinanggal natin yung sobrang politika, tinanggal natin yung takutan, yung palakasan. Ngayon, tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Binubuksan natin ang ating pamahalaan. Kita nyo kung ano nangyayari. Alam nyo kung magkano sa bawat item, sa bawat project. May pananagutan ang pamahalaan sa inyo, ng taong bayan. Nandito na po tayo. Sa kasamaang palad, may ilan. Sa totoo, pakunti na naman ng pakunti yung bilang nila. 2019, medyo marami pa eh. 2022, nabawasan na. 2025, nandyan pa rin, may ilan pa rin, ano? Pero siguro mababawasan na. Nabawasan na yung puwersa o bilang nila. Pero hindi po talaga mawawala sa laki ng pagbabagong pinakikilala natin sa ating lungsod. Lalo na pagdating sa paglilinis ng ating LGU, yung procurement natin, yung bilyon-bilyon na kickback na tinanggal natin. Hindi siguro nakakagulat na may iilan na gusto pa rin tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran na tinalikuran na natin. Kung isipin natin na maigi kung bakit, ngayon na magsabi, siguro mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Maaaring sila yung nakaupo, o baka hindi sila nakaupo, pero sila yung nakadikit. Pag may kontrata, may porsyento sila, o baka sila yung kontratista lagi, na nasa lutong bidding, sila lagi yung nabibigyan ng mga malalaking project, nasanay sila dun sa lumang kalakaran, na pwedeng 60% o 50% na ng budget ay gamitin dun sa actual na proyekto. Pero ayaw na natin ang ganung sistema. At sa pag-iikot namin sa buong Pasig, ramdam na ramdam po natin na ang Pasigueño ayaw na bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Alam nyo, minsan, pasensya na po kung seryoso yung mga sinasabi ko ngayon, pero napaka-importante po kasi na bilang isang lungsod, bilang mga mamamayang Pilipino, hinaharap natin kung ano yung mga problema sa ating lipunan. Kasi kung magbubulag-bulagan tayo na wala naman, hindi natin papansinin yung problema, hanggang sa mga susunod na henerasyon, hindi maaayos ang problema sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Alam naman po natin, open secret yung korupsyon sa ating pamahalaan. Open secret din po na pag malapit ng eleksyon, maraming politiko, maraming kandidato na sobra-sobra kung gumastos. Nakikita naman po natin, kwentahin po ninyo. Hindi naman po para sa akin manggaling, pero ako minsan pagka wala akong magawa, pauwi na ako, nasa traffic ako, kinukompute ko, magkano na kaya nagastos ng mga ibang politiko dyan? Pag kinumpute nyo ng maigi, lahat ng pinamimigay, lahat ng binibili, hanggang sa, wala naman, sa C5, wala kang mabibiling billboard, wala kang marirentahan na billboard na 50 or 100,000 lang per month. Kahit i-google nyo, hindi nyo kailangan maniwala sa akin, kahit i-search nyo po kung magkano mga billboard dyan. Pero ang tanong, bakit? Anong meron? Nagagastos ka na hindi milyon. Ba't nagagastos ng bilyon-bilyon para sa politika? Mag-isip po kayo ng mga lumalabas sa top 10 sa Forbes list, yung mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Isipin niyo po yung mga apelyido, di ba? Ayoko naman magbanggit pa, pero mag-isip kayo ng mga pinakamayayaman sa buong Pilipinas. Tingin nyo sila gagastos ng bilyon para sa politika? Di ba hindi? Kasi may mga lehitimo silang negosyo. Nagninegosyo sila ng maayos. Hindi sila gagastos ng bilyon-bilyon sa politika. Pero ba't yung iba handang gumastos ng bilyon para sa politika? Siguro alam na natin i-expect kung sila yung mabigyan ng pagkakataon. Yan po yung open secret. Sa totoo, hindi lang naman possible sinasabi ko, pero hindi ko alam na kung napapanood niyo rin po yung mga ibang video ni Mayor Benji Magalong. Nagkukwento rin po siya tungkol sa mga korupsyon na nangyari. Napapanood niyo po sa Facebook, sa TikTok, di ba? Nagkukwento rin po siya. Kasi totoo eh. Yan po talaga yung siklo. Yung napakasamang siklo na nangyayari sa ating bansa. Malaki na eleksyon, gagastos na malaki. Pag nanalo, alam na natin kung ano i-expect. Ang pinakamasakit pa po sa masamang siklo na ito, ay sa siklo na ito, tayong mga mamamayan, tayo pa yung nagkakaroon ng utang na loob sa mga politiko. Kasi parang nga ba, daming binibigay sa atin na kailangan putulin na natin yung ganong klaseng siklo. Kasi pag pinutol natin yung ganong siklo, aayos ang takbo ng ating pamahalaan.
magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ng mga magagaling na mamamayan na walang sobrang laking panggastos para manalo, maupo sa mga pwesto kung saan pwede sila magpakilala ng mga pagbabago at mas magandang programa. Pag pinutol natin yung masamang siklo na yon, mas tataas ang antas ng serbisyo ng pamahalaan. Ibig sabihin, kung nangangailangan tayo, hindi na tayo sa politiko aasa o sasandal. Pwede na tayong sumandal sa gobyerno, wala tayong utang na loob sa mga politiko. Sa Pasig, nagkaroon na tayo ng pagkakataon para simulan yung pagputol ng siklo na yan. Tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Nandito na po tayo. Sana, mga kaibigan, dire-diretso po tayo sa lungsod ng Pasig. At kumbaga sa sasakyan, kung nasa loob tayo ng van, ng jeep, ng bus, isipin niyo po kung yung driver gustong dumiretso, pero yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong lumiko. Gustong bumalik sa sistema na may konting porsyento sa kontrata, may nilalakad na illegal na sugal, na pinagbawalan na nga natin sa lungsod natin, at kung ano-ano pa. Ayaw naman siguro natin ng ganun. Kaya sana, yung mga pipiliin po natin ngayong 2025 ay yung mga tao na kaprinsipyo natin, yung mga tao na naniniwala sa estilo ng paggugobyerno na gusto nating ipatupad. Tapat at maayos na paggugobyerno. Ito po yung mga kasama natin. Alam mo yung mga konsyal natin, sa totoo, maraming nag-a-apply sa atin para maging konsyal. Pero una ko pong tinatanong, lalo na yung mga konsyal natin, noong 2022, nakasama na rin yung mga district 1 natin, nakasama natin noong 2022. Bago natin sila tinanggap sa giting ng Pasig, kung binubuo pa lang yung giting, ang una ko pong tinanong sa kanila, ay bakit mo gusto maging konsyal? Kasi kung gusto mo maging konsyal, papakapal ka lang ng wallet mo, o tingin mo, may makahawakan kang malaking pera dyan, kasi yun yung sabi sa inyo ng mga dating hindi ka bagay sa giting ng Pasig. Pero kung magkaisa tayo ng vision para sa ating lungsod at naniniwala kayo sa direksyon na pinupuntahan natin bilang isang LGU, pwedeng-pwede kayo sa giting ng Pasig. Sa Congressman, alam ko pong wala tayong problema. Hindi na natin kailangan pag-isipan. Bakit? Dahil totoong nagtatrabaho, naniniwala sa direksyon natin bilang isang lungsod, at sobrang daming naitulong na sa ating lungsod. Congressman Roman Romulo. Noong 2022, kung mapapansin po ninyo mula 2022, bumilis ang kilos ng ating pamahalaan. Marami nang nagawa mula 2019, pero 2022, lalong bumilis. Alam niyo po kung bakit? Kasi nagkaroon tayo ng mga maayos at matitibay na kasama sa konseho. Sa pangunguna yan, siyempre, ng Vice Mayor. Ang Vice Mayor, ang pinaka-importanteng trabaho, tagapangasiwa siya ng City Council, Presiding Officer. Swerte tayo dahil nagkaroon tayo ng Presiding Officer ng Sangguniang Panlungsod mula 2022 na maayos, may integridad, pati masipag, professional, nagtatrabaho. Hindi ko nakitang nag-absent. Katunayan, on time pa nga lagi, maaga lagi. Pag may meeting kami, kahit alas 8 ng umaga, 7:59, nandun na po siya. Talagang maaga lagi. On time, professional. Tinasan niya yung kalidad ng serbisyo ng City Council natin. Vice Mayor Dodot Jones. Yung mga konsyal natin, alam kong kilalang nila, ang tumulong sa atin para malibre ang prangkisa ng mga tricycle, ng TODA natin, Volta de Los Santos, ang tumulong sa atin para sa healthcare services, yung mag-expand natin, pag-upgrade ng 2 ospital, lalo na yung Child Soap para maging General Hospital na 120 beds, Eric Gonzalez. Ang tumulong sa atin, birthday lang ng anak niya, kaya nagmamadali po siya. Ang tumulong sa atin para sa 3,000, wala pang 3 taon, halos 3,000 pamilya Pasigueño na natulungan para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng mga bahay nila. Kiko Ruscha, kaya tumulong sa atin yan.
ang nauna para sa expansion ng local senior pension, Pau Santiago. Ang naging kasangga natin sa pagban ng Pogo at iba pang masamang iligal na sugal sa lungsod ng Pasig, Simon Tantoco. At last but not the least, itong kasama po natin, hindi nga siya sinuwerte. Sabihin na natin diretso, natalo po siya noong 2022. Pero alam niyo, ako talaga nung nagulat sa kanya kasi nung natalo po siya, nag-usap po kami. Katunayan, ito po yung picture nung nag-usap po kami. Ayan yung picture. Ayos yung tarpulin mo. Ngayon, nung nag-usap po kami, pagkatapos siya matalo, sabi ko sa kanya, pahinga ka na lang muna. Talo ko na. Sorry. Pahinga ka muna, sabi ko. Ayaw niya. Alam niyo ginawa niya pagkatapos matalo? Nagtrabaho pa rin kahit walang sweldo. Pinayo niya yung CSO Academy natin. Kaya talagang deserving na deserving. Coach Paul Senegal. Kasama ang mga tao ito, kasama ang buong giting ng Pasig. Pero higit sa mga nangangandidato, higit sa mayor, vice mayor, congressman at mga konsehal, kailangan kasama po pati ang ordinaryong mamamayan ng ating lungsod. Tandaan po natin, ako bilang mayor, opo, marami akong magagawa, pero kulang po yun. Kahit kami, subukan namin gawin na lahat ng mga kaya. Opo, marami magagawa, pero kailangan magkakasama po tayo. Kailangan magkakasama po tayo. Dahil ang totoo, higit sa lahat, sa inyo kami humuhugot ng lakas. Hindi biro yung mga ginawa natin pagbabago. Hindi biro yung mga ginagawa natin reforma. May mga nagagalit, may mga pumapalag, may mga tumututol. Pero hanggat nandyan po kayo, nasa likod namin, sinusuportahan yung pagsulong natin sa mabuting pagbabago sa ating lungsod. Tuloy-tuloy lang po tayo, Barangay San Nicolas. Dire-diretso lang po tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa inyo lahat. Vote straight, keeping ng Pasig. God bless, Pasig City.